Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitignan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. At kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Palang pinagbabawalang humatol yung mga mapagpaimbabaw. Nahahatol-hatol, siya man may masamang ginagawa. Ang kapatid mo may puwing lang. Ikaw naman ang nasayo, tahilan. Pwede mo bang alisan ng puwing yun yung mata mo na may tahilan? Lalo mong ipapahamak dahil di mo makikitang masyado Ang utos ni Kristo, alisin mo muna yung tahilan sa mata mo. Mas malaking bara yan. Bago mo alisin ang puwing sa mata ng kapatid mo. Ano ibig sabihin? Ikaw muna ang maglinis. Bago yung kapatid mo, ilinisin mo, hatulan mo, alisin mo yung puwing. Masama bang alisin ang puwing? Hindi po masama. Masama bang humatol? Hindi. Ang kailangan lang, bago ka humatol, ay ikaw muna, ituwid mo muna yung sarili mo. Yun ang ibig sabihin ni Kristo. Hindi naman totally bawal humatol. Basahin natin ang Juan 7:24. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Ayun. Huwag kayong hahatol lang ayon sa anyo, kundi humatol kayo ng matuwid na paghatol. Kaya ang mga taga-Korinto, may gumagawa ng masama, yung asawa ng tatay niya, pinapakiapiran niya. Sabi ni Pablo sa mga Korinto, bakit hindi nyo hinahatulan yan? Kaya kung ayaw nyong hatulan yan, ako hinahatulan ko na yan. Ibinibigay ko yan kay Satanas, sabi ni San Pablo. Bakit? Kasi tungkulin nga ng Kristiyano, humatol ng matuwid na paghatol. Basahin natin ang 5:1 ng unang Korinto hanggang 5. Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hentil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama, at kayo'y mga mapagpalalo, at hindi kayo bagkus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Gusto ni Pablo, alisin nila yun Hindi kayo nalulumbay? Pinapayagan nyo yan? Hindi nyo ba aalisin yan ang gumagawa ng gawang iyan? Sabi ni Pablo. O punta tayo sa 11. Datapwat, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyusan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manglulupig. Sa gayo'y huwag man lamang kayong makisalo. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nangasa labas? Hindi baga kayo nagsisihatol sa nangasa loob? Datapwat sa nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Yun, sa loob ng iglesia, dapat hatulan mo yung gumagawa ng masama. Alisin nyo yun sa inyo. Sa labas, ang Diyos ang hahatol doon. Yun ang tama, kapatid. Yung tagalabas ng iglesia, kung nasa loob ka, huwag mong hahatulan yon. Pero yung nasa loob na gumagawa ng mali, hatulan mo yon. Alisin nyo yan. Alisin niya mga mapakiapid, mananamba sa Diyos-Diyusan, manlalasing, mga mapagtungayaw, mga manlulupig. Huwag kayong makikisalo dyan. Alisin nyo sa inyo ang masamang tao, hatulan nyo yan. Pero sa labas, huwag kayong hahatol. Kung nasa tunay kang iglesia, pag may gumagawa ng mali, humatol kayo ng matuwid na paghatol, sabi ni Kristo. Ano ang hatol? 3 Gs ng Tito. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. Ayan, pinahahatulan Pagka mali ang gawain, pagkatapos mong sawayin ng una, tapos ikalawa, inulit na naman na ikatlo, itakwil mo. Ibig sabihin, itiwalag.
Yun ang paghatol sa loob ng iglesia. Pero yung nasa labas, wala tayong karapatang hatulan yon. Bahala ang Diyos doon. Kung gusto niyang iligtas yung Katoliko, yung Protestante, nasa labas ng iglesia, baka nakikita ng Diyos, may matuwid naman tao ron. Baka nakikita ng Diyos, meron namang mabuting Budista, no? Hindi, naloloko lang, wala lang alam. O baka meron tao, hindi niya alam ang aral, kaya siya nagkakamali. Ang Diyos na ang bahalang humatol doon. Pero sa iglesia, ang utos ni Kristo, humatol kayo ng matuwid na paghatol. Alisin nyo sa inyo ang masamang tao. Pagkatapos ng una, ikalawang pagsaway, itakwil mo. Yan po ang aral sa Biblia. Kaya wala pong salungatan, kapatid. Ang pinagbawalang humatol, yung mapagpaimbabaw, hahatul-hatol, siya rin pala'y dapat hatulan. Tinitingnan niya yung puwing ng kanyang kapwa, siya naman may malaking kulaba sa mata. Dapat, alisin mo muna. Pagkatapos, makakahatol ka na. Magturo ka sa iba pagkatapos mong turuan ng iyong sarili. 2:21 ng Roma. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw ay nagnanakaw ka? Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya ay nangangalunya ka? Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyusan ay nanakawan mo ang mga templo? Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Yun ang masama. Tuturo-turo ka sa iba, hahatul-hatul ka, ikaw man pala'y mangangalon niya ka rin. Yun ang masama. Pagpapaimbabaw yun, ipokrisya yun, na hahatul-hatul ka, ikaw pala'y may babae ka rin. Ang sabi ni Kristo, alisin mo muna yung puwing sa mata mo para makita mong malinaw yung pag-aalis mo ng puwing ng kapatid mo, alisin mo muna yung tahilang nasa mata mo. Ibig sabihin, bago tayo makahatol, sumunod muna tayo para makahatol tayo ng matuwid na paghatol. Kaya sa Biblia, kapatid, wala pong kontradiksyon dyan. Basahin natin ang 8:8-9 ng Kawikaan. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran, walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Ay mapakaliwanag po ng garantiya ng Diyos, kapatid. Lahat ng salita ng aking bibig sa katwiran, walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Ang kontradiksyon yung iniisip ng tao na nasa isip niya. Pero kung ibabatay mo ng buong-buo sa Biblia, ang sinasabi ng Biblia, wala pong kontradiksyon. Gaya halimbawa, bakit si Pablo ay nagpaputol ng buhok? Actually, hindi nga lang siya nagpaputol, nagkalbos siya. Bakit sinabi ni Pablo, mahalay sa lalaking mahaba ang buhok? Sa panahon ni Samson, sa panahon ni nung mga Nazareo, ay hindi sila nagpuputol ng buhok. Contradiction ba yon, kapatid? Wala pong contradiction doon. Bakit? Hindi po lahat ng Israelita mahaba ang buhok. Kaya nga ang nabasa nyo, iilan lang Si Samson, si Absalom, at kung sino-sino pa. Pero hindi lahat sila mahaba ang buhok. Bakit? Kasi meron pong batas sa Israel. Basahin natin sa aklat ng Bilang. Ganito po ang ating mababasa sa 6:2 ng Bilang. Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang sino mang lalaki o babae ay gagawa ng isang tanging panata, ng panata ng isang Nazareo upang tumalaga sa Panginoon, ay hihiwalay siya sa alak at sa matapang na inumin. Siya hindi iinom ng suka ng alak o tumang na kalalasing, ni iinom man ng anumang katas na galing sa ubas o kakain man ng sariwang ubas o pasas. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga ay hindi siya kakain ng anumang bagay na ibinubunga ng puno ng ubas, magmula sa mga butil hanggang sa balat.
Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga, ay walang pang-ahit na daraan sa ibabaw ng kanyang ulo hanggang sa matupad ang mga araw na kanyang itinalaga sa Panginoon ay magpapakabanal siya. Kanyang pababayaang humaba ang buhok ng kanyang ulo. Ayon. Pagka pala may panata, kagaya ng Nazareo, kagaya ni Samson, itinalaga siya, kaya hindi siya nagpapaputol ng buhok. Bawal kasing magpaputol ng buhok. Ang may tanging panata ng Nazareo. Pero, hindi naman lahat dapat huwag magpaputol ng buhok. Pero pagdating po ng Panginoong Hesukristo, pagdating ni Apostol Pablo, nagkaroon ng pagbabago ang kautusan, kapatid. 7:12 ng Ebreo. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Meron pong pagpapalit ng kautusan. Kung minsan yun ang hindi naintindihan na nagbabasa ng Biblia. Teka, sabi sa Matandang Tipan ganon. Sabi sa Bagong Tipan ay ganon. Magkakontra. Kasi hindi naintindihan, nagpalit ng kautusan. Sa Matandang Tipan, bawal kumain ng baboy. Sa Bagong Tipan, sabi naman ni Pablo at saka ng Panginoong Sukristo, pwede nang kainin. Lahat ng nilalang ng Diyos mabuti, walang nararapat itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Yun ang sabi ni Pablo, 4:4 ng unang Timoteo. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Wala namang dapat na itakwil, mabuti yan kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Teka, sa Israel, bawal ang baboy. Panahon ng Israelita yun iba naman ang panahon ni Kristo Pagdating kay Kristo, ano ang sabi sa batas ni Moises? 13:39 ng Gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya sa panahong Kristiyano, ang pagsampalataya kay Kristo, dun ka aariing ganap, dun ka maliligtas. Na sa mga itong wika, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Bakit? Iba na ang panahon Iniba na ang kautusan. Kautusan na ni Kristo ngayon, hindi na yung kautusan sa Matandang Tipan. Kaya ngayon, ang utos naman, ang babae dapat ay kaluwalhatian sa kanyang mahaba ang buhok. Ang lalaki naman, mahalay sa kanya ang mahabang buhok. 11:14 ng unang Korinto. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapwat, kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pinakalambong. Yan naman ang batas sa panahong Kristiyano, na ang lalaki pag mahaba ang buhok, mahalay sa kanya. Kaya kung ngayon mabubuhay si Samson, papaputulan ni San Pablo yun ang buhok.